5 Chinese nationals pa ang naaresto na umano'y nangi-espiya rin sa bansa. Si Rod Lagusad ng PTV sa Balitang Pambansa. This is just perhaps the tip of the iceberg. Ganito inilarawan ni AP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. ang panibagong pagkakahuli ng 5 Chinese nationals na sangkot sa umano'y pag-espiya. 2 dito ay naaresto sa NAIA, isa sa Intramuros, isa sa Binondo at isa sa Dumaguete. Base sa intelligence gathering, na-monitor ang mga Chinese sa Barangay Buena Vista, Puerto Princesa City sa Palawan na nagpapanggap na namimili ng marine products sa lugar. Nakita din ang grupo na madala sa Ulugan Bay sa Puerto Princesa at nagsasagawa ng aerial surveillance at reconnaissance gamit ang drone. Nangongolekta ang grupo ng Imagery Intelligence sa Naval Detachment Oyster Bay na bahagi ng Philippine Navy Naval Forces West na nakapwesto malapit sa West Philippine Sea. Kasama sa nasabat mula sa mga Chinese national ang military-grade, high-resolution, solar-powered CCTV na may night vision at Wi-Fi. Nakita rin mula sa mga sospek ang mga larawan ng Bululuyan Port sa Palawan, ang mga estasyon ng Coast Guard at vessel nito, magang iba pang Navy crafts o vessel. Kasama rin dito ang sa bahagi ng Subic at PCG sa Maynila. Ayon kay Bronner, hindi pa masasabi na isang state-sponsored na naturang pag-spy. We know for a fact that this images, this video that they are taking are being sent, transmitted somewhere else. Pero hindi pa natin po alam kung saan, ano yung receiving end. That is why we cannot yet conclude that. Information are actually being sent real time, hindi po delayed. And of course, kung real time po yun, alam nila kung saan yung mga barko natin. Ito anyang dahilan kung bakit nalalaman ng resupply mission. Taong 2023 pa lang anya nang mamonitor ang mga ito na nagmamanman. And let us also clarify that they are not arrested because they are Chinese. They are arrested because they are violating our Commonwealth law na pagka sinasurvey mo ang defense facilities natin without authority, that is violation of our law. So kahit kung nagkataon lang sila ay Chinese. Ang grupong ito ay konektado sa una ng grupo na naaresto kaugnay ng umano'y pag-espiya. Ayon kay NBI Director Jaime Santiago, si Deng Yuan King ay graduate mula sa People's Liberation Army ng China. Habang pinaniniwala ang konektado rin dito ang mga nahuling suspect. Lumalabas na ang mga suspect ay miyembro ng Kuo-Sing Volunteer Group of the Philippines at maging Philippine-China Association of Promotion of Peace and Friendship Incorporated na nagsasagawa ng mga medical mission at nakakasama ang ilang mga politiko. Samantala, ang una nang naarestong Chinese at 2 Pilipino kaugnay ng umano'y pagmamanman sa bansa ay sumailalim na sa inquest proceeding at nasampahan ng kaso sa Makati Regional Trial Court. Mula sa PTV Manila, Rod Lagusad, Balitang Pambansa.